O ano pa ba mga pag-uusapan natin? O ano pa ba mga pag-uusapan natin mga bossing? Ayan. O eto, sinasabi ng mga congressman na hindi pa daw tapos ang boxing. Tingnan nga natin kung anong boxing ang sinasabi nila. Hindi pa daw tapos ang boxing. Sige nga, play. Kamara sa kabila ng pag-archive ng Senado sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa raw nila alam ang susunod na hakbang sakaling ibasura nga ng Korte Suprema ang mosyon nila. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, ano bang sabi ng prosekusyon? Hindi pa tapos ang boxing. Yan po yung sinabi ni House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Antonio Bucoy doon nga sa pag-archive ng Senate, doon sa Articles of Impeachment. Hindi pa daw tapos yung boxing. Putang ina yan. Paano hindi pa tapos yung boxing? Inilagay na nga sa cabinet, inilak na. Sinintensyahan na nga ng Korte Suprema. Gaano ba kahirap intindihin, mga bossing, na yung ruling ng NBank, yung ruling ng ng mismong Supreme Court, yung 15 sila, napakahirap baliin nun. Yung sinasite ni Risa Ontiveros na desisyon na binago ng NBank, desisyon lang yun ng division, 5 justices. Yung desisyon na yon, putang ina, tungkol yun sa talong. Tungkol yan sa talong, ha? Tungkol sa talong. Yung awayan tungkol sa talong, hindi yan pwedeng desisyonan or hindi yan pwedeng mapunta sa NBank kagad. Doon sa buong, yung, kumbaga merong level-level yan, division, tapos yung mismong NBank. Yung kapag sobrang lala nung issue, hindi yan pag-uusapan sa division, mapupunta yan doon sa pinakamalaking, kumbaga let's say for example, for the lack of better term, yung pinakataas na floor dyan sa Supreme Court, okay? Which is, ang mag-uusap dyan, yung 15 mahistrado. Ito, pag talong ang pinag-uusapan, dyan ka lang sa baba, okay? So nagdesisyon yung division, which is 5 mga justices, tungkol dun sa talong na yun. Nakalaunan, binago ang desisyon nung nag-motion for reconsideration, binago desisyon noong kataas-taasan. Nung nasa taas na, doon napunta at binago nila. Lahat sila, sige, baguhin yung desisyon na yan. Pero hindi ito katulad nitong kaso ni Inday Sara, na diniretso doon sa P-floor, tapos pinag-usapan ng lahat ng mahistrado, tapos nagkasundo yung 15 mahistrado na immediately executory, yan, hindi yan dumaan sa proseso at unconstitutional yan. Magkaiba po yun. So papaano po natin sasabihin na itong desisyon ng Supreme Court ay or hindi pa tapos ang laban? Meron kasing usapan ng itinitable at saka yung ina-archive. Ano ba yung itinable? Yung gustong mangyari ni Tito Soto. Ang gustong mangyari ni Tito Soto, nakalapag lang yung impeachment sa lamesa. Anytime pwede nilang damputin. Anytime pwede nilang damputin. Kapag ka in-archive mo naman, itatago mo yun. Tapos may motion to archive, so kailangan din para mailabas mo yon, meron ka ring motion na gagawin para mailabas mo yon. At hindi pwedeng ilabas mo yon nang walang rason. Ano yung rason? Kapag ka tinurn over yan ng Supreme Court, let's say for example, nagkaroon ng himala, magic, at biglang 8, mantakin mo sa 15, biglang 8 na judges yung nagsabi na mali yung decision namin, nire-reverse namin. Doon lang magkakaroon ng pag-asa na ma-unarchive yan. Pero, depende pa rin sa Senado yan kung i-unarchive nila yan. Yun ang kaibahan nun. Okay? Sige, diretso. Laban kay Vice President Sara Duterte. Meron pa raw kasing nakafile na motion for reconsideration ang Kamara ukol doon sa SC ruling declaring as unconstitutional itong impeachment complaint laban sa bisig. Tingnan mo. Ang Congress,
sinasabi nila na unconstitutional or mali ang ginawa ng Supreme Court. Sinasabi nila na ang Supreme Court ganito, ang Supreme Court tuta ng mga Duterte, ang Supreme Court ganito, ang Supreme Court mahina, bobo, ganito, ganyan. Tapos hihingi ka ng ang tawag dito ng audience sa Supreme Court. Sinisiraan mo Supreme Court, pero hihingi ka ng motion to reconsider, magmamakaawa ka sa Supreme Court. Tinatakot ng Congress ang Supreme Court na i-impeach sila or impeachable official sila, pero hihingi ka ng pabor sa Supreme Court. So ngayon, yung dating malabo pa sa ihi ng pusit na pag-asang ma-reverse ito, mas lalong malabo pa sa dinuguan. Malabo kasi inaakusahan nyo kami ng kung ano-ano tapos ina-expect ninyo kakampihan namin kayo this time. Although objective kami, sabi ko nga being a Supreme Court Justice, kailangan you are the most objective person. So, by the power of objectiveness, nagdesisyon sila pabor kay VP Sara. So, ang gusto ninyo, sinasabi nyo na hindi kami objective, na bias kami, na mga bulok kami. Tapos, kakatok kayo sa mga puso namin bilang mga objective na mga judges para panigan kayo. O, di mas pinalabo nyo. Hindi ba? O, kaya itong mga ginagawa ng mga congressman na to, propaganda na ito. Tapos na laban, tapos sasabihin mo, hindi pa tapos ang laban. Ang yayabang nyo nun, mai-impeach. Sigurado kami mai-impeach. Yung pala, puta, hindi pala kayo sumunod sa proseso. Ang yayabang ninyo sa mga speeches ninyo, yung pala, wala naman pala, puro palpak naman pala yung ginawa nyo. So, itong ginagawa ng Congress ngayon, nagdidilaan sila ng sugat. Oo, nag-ano sila, inaalo nila yung isa't isa na, bayaan mo na, okay lang yan. Okay lang yan, huwag ka nang umiyak. Ano tayo, babawi tayo. Hindi pa tapos ang laban. O lahat naman ng talunan ganyan Yan ang sinasabi, hindi pa tapos ang laban. Ni Bukoy, maling-mali ang desisyon na yan ng SC. Pero sakaling manindigan ng korte sa kanilang ruling ay susunod naman daw ang Kamara. Ulul, naniniwala ba kayo na kung halimbawa yung motion for reconsideration nila ay binasura ng Congress, ay ibinasura ng Supreme Court, susunod sila? Hindi, magsasalita pa rin yan sila. At mas magagalit sila. Kung ngayon pa lang sinasabihan na nila ng mga alagad ng demonyo ang Supreme Court, pag nagdesisyon ng Supreme Court na ibasura pati yung motion for reconsideration nila, sigurado ako na ipapako sa krus ng mga congressman na ito, lalo yung mga nasa Supreme Court. Baka nga mag-ano pa sila ng impeachment Mag-i-impeach yan ng mga justices. Pusta tayo. Maghahalukat yan ng mga buhay ng mga justices hanggang sa maipakulong nila yung mga hindi maipakulong, matanggal nila yan sa posisyon. Ganyan yan. Ayaw nilang pagmulan ng isang constitutional crisis. Kung ire-reverse naman daw ng SC ang kanilang desisyon at kakatigan ang apelan ng Kamara, gate ni Attorney Bukoy, dapat sundin ito ng Senado at buhagin muli ang reklamo laban sa bise. Narito po ang kanyang pahayag. Kinakailangang may magmosyon sa mga senador to revive or to take it out of act. Yun yung sinasabi ko, na even if baliktarin ng Supreme Court yung kanilang desisyon, it's still up to the Senate kung magko-convene ba sila as an impeachment court. Kung sa tingin ng Senate it's not gonna be helpful, it's not gonna be beneficial for our country dahil pahirap na nga tayo ng pahirap, politika pa yung ginagawa ninyo, matatali kami sa impeachment na yan. Samantalang ang daming problema ng taong bayan na dapat nating pagtuunan, it's still up to them kung i-revive nila or hindi. Diba? Kasi it's not automatic. Kasi if it's automatic, dapat hindi nagsasalita si Bukol. Hindi siya nagsasalita dapat ngayon. Dapat hindi niya sinasabi na kapag ni-reverse, dapat magmosyon ang Senado. So ibig sabihin, nakadepende pa rin sila sa Senado. Ang Senate po at ang impeachment political. At alam natin na if this will resume,
it will be the end of the senator's career politically. But if you're gonna look at it, ha, let's say for example, nag-push through itong impeachment. And ang boto ng mga judges, katulad nitong boto, obvious naman na ang magiging boto ng mga judges diyan sa impeachment ni VP Sara is 19-4 or 5. 19-5 ang magiging boto. 19 pabor, ma-acquit si Inday. 5 yung ayaw, yung mga minority kupal. Sila yung may so mananalo pa rin si Inday Sara. Ngayon, pag nanalo si Inday Sara, anong sasabihin ng Kongreso? Sabihin na naman ng Kongreso, nako, wala, mga Duterte senators siyang mga yan. Wala kang tamang gagawin sa mga hayop na ito. Lahat ng gawin mo sa mga dilawang tae, lalo na sa mga kawatan, mali. Basta Duterte, mali. Hindi katigan ng Supreme Court yan, mali ang Supreme Court. Katigan ng Supreme Court yan, sigurado ako mali pa rin ang Supreme Court. Oo, itong impeachment na ito, mag-proceed yan o hindi, sigurado tayo mananalo si Inday Sara. At kung ang desisyon ay panalo si Inday Sara, magwawala mga to. Pero kung ang desisyon, talo si Inday Sara, ang credit nasa kanila. Hindi magbibigay ng credit yan sa Senado, ang credit na kay Speaker. The motion is not enough. Kinakailangan pagbotohan. Kung bumoto sila na hindi, to reject, saan na tayo pupulutin? Kangkungan? Oo, sa kangkungan na kayo pupulutin talaga. Di ba? So, ibig sabihin, the power is with the Senate. At co-equal nyo yan. So, kung yun ang desisyon nila, wala kayong magagawa. Kasi yung desisyon nyo na i-impeach si VP Sara, di naman nila pinakialaman. Kaya dapat wala din kayong pakialam kung anong magiging desisyon nila diyan sa impeachment ni VP Sara na alam naman natin na patay na. Rest in peace na yan. Then that will now bring us to a constitutional crisis. Sasabihin ng Supreme Court, hindi, tama kami. Hindi ko namin susuwayin yan. Ulul, ngayon pa nga lang sinusuway nyo na Ngayon pa lang sinusuway nyo na, tapos sasabihin nyo, hindi nyo susuwayin yan. Walang hiyan, nek nyo. Tanga na lang ang maniniwala na hindi nyo susuwayin. Yang desisyon ng Korte Suprema. If Korte Suprema will decide na firm sila sa una nilang desisyon at ibasura nila yung motion nyo, sigurado ako, lahat kayo, maglalabas kayo ng mga sama ng loob sa Supreme Court. Pag mumurahin nyo yan, malamang. Kaya nek nyo, style nyo bulok. Hindi kami naniniwala sa inyo. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan.
sa harap ng kamera, walang halong